Niyo po ba kung kailan ang inyong birthday? Alam niyo po, 2 beses akong isinilang. Ang akin pong unang pagsilang ay noong March 3. Kaya nagbe-birthday po ako ng March 3. Pero isinilang po uli ako pagkatapos ng ilang buwan, July 14. Kaya nagbe-birthday din po ako ng July 14. Kayo ho ba, isang beses lang kayong isinilang? Dapat dalawa rin ho. Kung 2 beses tayong isinilang, dapat 2 beses din tayong nagbe-birthday. Ang unang birthday natin ay nung tayo ay lumabas sa sinapupunan ng ating nanay. Birthday natin iyon. Pero ang ikalawang birthday po natin, anong tayo isilang ng Diyos mula sa ating binyag. Sinilang tayo ng Diyos sa ating binyag at ang sabi, tayo ay bininyagan sa tubig at sa Espiritu Santo. Alam niyo po kung kailan ang inyong birthday? Dapat lang. Pero dapat alam din po ninyo ang second birthday po ninyo. At ako po ay bininyagan July 14. Pagkatapos ng ilang buwan akong isilang. Bakit ko natatandaan yung July 14? Kasi po yung July 14, piyesta po sa amin. Para isang handa, nagtitipid po yung aking mga magulang para isang handaan na lamang, isabay na sa piyesta. Kaya tuwing piyesta, buong barangay, pinagdiriwang yung birthday ko nung ako ay bininyagan. Sana po ay matandaan din po ninyo kung kailan kayo bininyagan. Ngayon pong linggong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesukristo. At yung pong pagbibinyag ay isang malaking regalo po sa atin, isang blessing. At ano yung blessing sa atin ng binyag? Kapag tayo nakaka-attend ng mga seminar ng binyag, ang daming sinasabi ng mga katikista. Ang daming ipinapaliwanag ng mga katikista. Naroroon yung inaalis ang kasalanang mana, hinuhugasan ng kasalanan, tayo nagkakaroon ng karapatang pumasok sa langit. Pero alam nyo, the greatest blessing that we have received during our baptism is when we become the son and daughters of God. And that is the greatest blessing. Nung tayo'y naging anak ng Diyos, hindi ho ba kayo proud na kayo ay anak ng Diyos? Dapat po tayo ay proud. Dapat ipagmayabang natin, ipagmalaki natin na tayo'y anak ng Diyos dahil sa binyag. Hindi lang tayo anak ng Diyos, nagiging kapatid natin si Jesus sa pananampalataya. Amen. Kaya nga po, ngayong linggong ito, sa kapistahan po ng pagbibinyag kay Jesus, may 2 uri ng Epipanya na ipinapakilala sa atin ngayon. Ano po yung Epipanya? Ang Epipanya, ipinagdiwang natin noong nakaraang linggo. Ang tawag po natin sa Epipanya ay pagpapakita ng Panginoon. Kung matatandaan ho ninyo noong nakaraang linggo, dumalaw ang mga pantas. Hinanap ng mga pantas ang sanggol na isinilang sa gabay ng tala. At nung matagpuan nila ang sanggol, sila'y nagpatira pa, gumalang, sumamba, at nagbigay ng kanilang mga regalo. Ano ang mga regalo na binigay ng mga pantas? Ginto, kamanyang, at mira. Yun yung unang Epipanya. At sa Epipanyang yon, sa unang Epipanya, ipinapakilala ni Jesus na siya ang tagapagligtas. Yon ang unang pagpapakilala ni Jesus. Siya ay tagapagligtas. Kung matatandaan po ninyo, nung siya isilang, ang anghel ay nagpakita sa mga pastol. Ano ang sabi ng anghel sa mga pastol? Magalak kayo, sapagkat isinilang ngayon sa lipi ni Haring David ang inyong tagapagligtas. Ang inyong tagapagligtas. At nung matagpuan ng mga pantas, ang sanggol, ang batang Jesus, pinakita ni Jesus, ipinakilala ni Jesus,
na siya ang tagapagligtas. Ngayong linggo ho, ito po yung pangalawang Epipanya. Ngayon naman ay pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. Ano ang sabi sa ating ebanghelyo? Matapos siyang binyagan ni Juan, bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa anyong kalapati. At may tinig na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Minamahal kong anak. Ibig sabihin, sa ikalawang Epipanyang ito, ipinapakilala ni Jesus na siya ang anak ng Diyos. Sa unang Epipanya, ipinakilala ni Jesus, siya ang tagapagligtas. Ngayon sa ikalawang Epipanya na ito, ipinapakilala ni Jesus, sinasabi sa atin na siya ang kinalulugdang minamahal ng anak ng Diyos. Kaya sa binyag, sinasabit, inuulit din sa atin ng Diyos na tayo ay minamahal niyang anak. Hindi ho ba tayo proud kapag may nagsasabi sa ating, mahal na mahal kita anak? Kung may nagsasabi sa atin ng mga magulang na sinasabing, I am very proud of you and we really love you. Even God is telling us now, reminding us in our baptism, that God is telling us that God really loves us. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga pagkukulang, ano man ang ating mga nagagawang pagkakamali, hindi tayo itinataboy ng Diyos. Hindi tayo itinatakwil ng Diyos, bagkos ang Diyos din ang gumagabay sa atin para tayo makabalik muli sa Kanya. Sinong magulang ang magtatakwil sa kanyang anak, gaano man siya kasama? Kung meron mang magulang na minamahal pa rin ang kanyang mga anak sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, ang Diyos pa kaya na sa simula't simula pa'y nagsabi sa ating minamahal niya tayo, na tayo'y kanyang iniibig, na tayo'y kanyang pinapatawad. Nung tayo ay binyagan, hindi na lang tayo basta tao. Nung tayo ay binyagan, tayo ay naging Kristiyano. Kaya nung tayo ay binyagan, iba-iba ang pangalan ginamit sa atin. Ano ang pangalan nyo? Kung ano yung pangalan nyo, yun ang babanggitin ng pari. Kung ang pangalan mo ay Diego, ang sasabihin ng pari, Diego, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magkakaiba ho tayo ng pangalan. May magkakatulad man siguro tayo ng pangalan dito, pero magkakaiba tayo pa rin ng identity bilang tao. Pero we have similarity in identity, in faith, and we are all Christians. Idinikit yung pangalang Kristo sa pangalan mo. Hindi na lang ikaw basta yung pangalan mong iyan, kundi kadikit ang pangalan mo, yung salita ni Kristo. At ano ang salitang Kristo? Mesiyas, tagapagligtas. Ibig sabihin, sa binyag, nadamay tayo at nakibahagi tayo sa ginawa ni Kristo sa pagliligtas niya sa kanyang kamatayan sa krus. At ngayon, ano ang hamon sa atin? Ano ang hamon sa atin ngayong ikatlong araw ng ating Misa Nobenaryo para sa karangalan ng ating Senyor Santo Niño, maging tagapagtaguyod ng pananampalataya. Maging tagapagtaguyod ng pananampalataya na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Jesucristo. Paano natin tataguyod yon? Simple lang mga kapatid. Isa lang po ang ibibigay ko sa inyo. Pag kasi usaping pananampalataya, malawak. Malawak ang pananampalataya natin. At paano natin ito itataguyod? Pwede nating makita sa buhay ni Jesus at sa buhay ni Juan Bautista na narinig natin ngayon sa Ebanghelyo. Ano yung common kay Jesus at kay Juan Bautista na ginawa nila ngayon? Humility, kababaang loob.
Anong sabi ni Juan? Hindi ho ba't dapat ako ang pabinyag sa inyo, kayo pa po ang lumalapit sa akin? Isa yung humility. Pwede sigurong ipagyabang ni Juan Bautista na ako yung tagapagbinyag. At ako lamang dapat ang magbinyag. Pero ano ang sabi ni Juan? Merong kasunod na darating, kasunod ko, na mas higit sa akin. At hindi ako karapat-dapat magtanggal ng kanyang panyapak. Isang palatandaan po yon ng kababaang loob. Ang kababaang loob, kinikilala mo kung saan ka pwepwesto. Alam mo yung lugar mo. Hindi ka mang-aagaw ng posisyon ng iba. Alam mo kung ano lang yung kakayanan mo at hindi ka magkukunwari na alam mo ang lahat. Ang tawag po doon ay kababaang loob. Sa ating Panginoong Jesucristo, kitang-kita rin yung kababaang loob niya nang sinabi niya nung ginawa niyang nagpabinyag siya. Kahit alam niyang siya ay Diyos, pero ginawa niya. Dahil si Jesus, dalawa ang kanyang natura, dalawa ang kanyang nature. Si Jesus ay Diyos na totoo at taong totoo. At bilang tao, pinahugasan niya sa pamamagitan ng tubig doon sa Ilog Jordan ang binyag, palatandaan ng kanyang pag-uumpisa ng kanyang ministeryo, ng kanyang misyon. Kung pwede siguro sasabihin naman ni Jesus, Diyos naman ako, pwede ko nang hindi gawin yon. Pero ang Diyos na nagpakababang tao, ipinakikita sa atin kung ano ang ibig sabihin ng kababaang loob. Mga kapatid, maaring alam niyo lahat ng dasal, maaring palasimba kayo, at pwede niyong ipagmalaki, Lord, araw-araw ako nagsisimba, linggo-linggo ako nagsisimba. Pero tatandaan natin, wala tayo may pagmamalaki sa Diyos. Meron dito sa atin siguro hindi marunong magrosaryo, hindi marunong mag-sign of the cross. Marami siguro dito walang alam sa mga katesismo o doktrina ng ating simbahan. Pero yung kababaang loob, doon nagsisimula ang paglalim ng pananampalataya. Doon magsisimula, pagpasok ang pananampalataya at may tataguyod natin ang pananampalataya, may susulong natin ang pananampalataya kung meron tayong kababaang loob. Sa mga ginigiliw ko mga kapatid kay Jesucristo, ipanalangin po sana natin na maging tagapagtaguyod tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating kababaang loob. Ipanalangin natin kay Senyor Santo Niño na lagi niya tayong gabayan at turuan kung saan dapat tayo naroroon at tanggapin yung biyaya na pinagkaloob sa atin. At yung biyayang pinagkaloob sa atin, palawakin natin, gamitin natin para sa patuloy na pagsulong ng pananampalataya. Pagpalain po tayo ng Diyos.